makalimutan itong si Bradjet nung nag-video call siya sa akin, umiiyak. Bradjet, kailan ka nabautismuhan? Ano po, 2005, September 2. Kasabay ko po si Brad Robert Navoa. Breadfruit cake po ako mga kapatid. Yung fruit cake kasi na tinatawag is ano yun eh. Siya yung, ang tawag doon, arm wing. Arm wing na pagpapalaganap dati, ng salita ng Diyos, sa mga state universities and colleges. Opo. Dati po akong presidente ng Bread Society. Saang university? Sa TUP Manila po. Ano ang nag-udyok sa'yo? Bakit ka nag-exit? Actually, Bodong, hindi kita kilala. To be honest, hindi po kita kilala. Ganun po. Parang ang nangyari sa akin, may kapatid po na local officer na nabanggit yung pangalan mo. So parang napapansin ko yun, mga pagkakatipon nata. Medyo lagi may kaaway si DSR. So parang sa akin, syempre, pinaniniwalaan natin siya noon. Parang wala lang, and passing lang kung sino yung pinapalinggan niya. Until such time, may kapatid na nagsabi, si Badong daw, nag-exit. Kung sino si Badong? Sino si Badong? Ganun. Until such time yun, na-research ko sa YouTube. Ay, sabi, wag daw makinig sa'yo, ganyan. May free will naman tayo mga kapatid. May kalayaan tayo kung sino dapat natin pakinggan. Meron naman tayong common sense tsaka critical thinking kung dapat ba natin pakinggan. Marunong naman siguro tayo mag-balance kung totoo ba sino ito sabihin na totoo. Tsaka simple lang, Badong eh. Simple lang, bro. Kasi dati tayong tumatayo, naninindigan, may bayag sa pananampalataya. Lumalaban, sumasagot, nakikipag-rebat sa lahat ng allegation. Bakit ngayon? Wala't ganun. Bakit ganun? Yeah. Dahil ba natatakot kay Badong? Pag natatakot kay Badong, ang tawag doon, bading eh. Mga kapatid, pag group servant, tantamount yun, dapat pangungunahan ng mga opisyalis ang tulungan. Ayan. Laging naituturo sa amin na tuhod at saig lang mga kapatid, ganyan. Kulang ba kayo sa pananampalataya? Laging ganun yung emphasis nila eh. So, kurot lang ang ambag natin. Kurot lang yung ambag natin, tapos maririnig natin na di man lang nakapagpatayo ng poste. Okay lang yun, sabihin niya, gusto niya sabihin. Ano naman niya yun eh, karapatan naman po niya yun eh. Ang sa atin na mga kapatid, hindi tayo naninira. Hindi tayo naniniwala sa paninira. Nasa discretion niyo po yung mga kapatid kung totoo ba sinasabi ni Badong o totoo ba sinasabi ni Bading. Kayo po mag-isip mga kapatid. Ang lagi ko sinasabi sa mga kapatid na mga kaibigan ko pa nasa loob, pakatibay kayo sa aral. Yung aral naman, sapat naman yan eh. Si Kristo, mananangin lang. Maliliwanagan din kayo. Dati rin naman kaming nandyan, dati rin naman kaming dilulu. Ay, nakakalungkot lang. Maraming mga kaibigan na na nasira, ganun. Pero salamat sa Diyos kasi yung buong pamilya ko naman nag-exit. Naririnig kung napapanood nyo, nasusubaybayan yung mga video ko. Sinasabi ko at pinopost ko, ako mismo kukumbinsihin ko ang mga kapatid na nagsipag. Balik po tayo mga kapatid. Oh, diba? Totoo yun. Sabi nga ni Brad Romel Yap Malapira, naabutan niyo po ba yan sa Singapore, si Brad Romel Yap? Hindi po. Doon sa doon pa sa anong lokal ba yung sa yung Imperial River Valley. River Valley daw. Sa River Valley Road. Yung likod noon, yung temple ng Hindu. Sabi nga ni Brad Romel Yap Malapira, kaya nga ako naanib dito dati akong INC. Kasi nga, hindi umaharap sa debate yung pinuno namin. Bakit ito? Hindi nga debate. Magtatanong ka lang naman, hindi ka pwedeng magtanong, ititiwalag ka. Diba? Kasi ang nakasulat naman sa Biblia, magpagtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa mga bagay ng kautusan. Utos po yung magtanong. Even the Lord Jesus Christ, during the time na nagkatawang tao siya, natatanong siya ng mga alagad. Even the Jews and the Pharisees, natatanong siya. Sabi nga ni Nicodemo, paano ba kung pwede bang ipanganak na muli ang tao? Paano siya ipapanganak na babalik siya sa sinapupunan ng kanyang ina? Bakit itong nagpapakilalang sugo ng Diyos hindi matanong?
Kayo po bang tatlo, Brad Gerald, Brad Dicoy, Brad Jet, puro kayo GS ng Singapore? May mga katungkulan po. Meron pa akong kasama, nasa labas lang eh. Medyo nahihiya lang din magpakita. Wala po tayong sinasabi. Brad Badong, wala po tayong sinasabing gano'n ha. Malinaw po, baka mapamalian po tayo, wala pong gano'n. Oo. Ano naman to, recorded naman to. Pwede naman natin pag nagdemanda si Danya Rason. Ayan, eto po yung totoong Bakit di ka niya may demanda? Dapat i-demanda ka na niya. Oo nga eh, kasi ikaw number one eh. Number one na hindi mabanggit. Ba't di ka mapangalangan? gusto ko nga eh, Dali na sa Senado yan. Sa Senado. Dali na sa Senado. O, nandiyan si Elmo. Sabi niya, yata sa, sa GME at saka sa... Wag po kayo makikinig kay Badong. Wag po. Promise mga kapatid. GS na taga-Bono. MCJ Pro na walang tulugan. Sa Singapore. Singapore. Pwede po bang sabihin kung ilan yung registered member originally sa Singapore? Around 400. Around 400. Pero ngayon, ilan na lang? Di na mabilang. Ilan pa bilang? Laksa-laksa ba? Hindi na mabilang. Dumadalo. Hindi na mabilang. Ito, alamat. Yan ba ngayon, mga kapatid, isipin niyo po ba, ito po ba ang mga demonyo? Tingnan niyo po yung mukha nila, mukhang mga anghel. Hindi ko makalimutan itong si Bradjet nung nag-video call siya sa akin, umiiyak. Bradjet, kailan ka na bautismuhan? Ano po, 2005. 2000. September 2. Sabay nito. Kasabay ko po si Brad Robert ng VOA. Brad mo pa yun? Kasabat ko po siya. Brad mo pa yun? Brad mo pa yun? Opo, ano po, breadfruit cake po ako mga kapatid. Yung fruit cake kasi na tinatawag is ano yun eh. Siya yung, ang tawag doon, arm wing. Arm wing na pagpapalaganap dati, ng salita ng Diyos, sa mga state universities and colleges. Opo. Dati po akong presidente ng Bread Society. Saang university? Sa TUP Manila po. Ano ang nag-udyok sa'yo? Bakit ka nag-exit? Actually, Bodong, hindi kita kilala. To be honest, hindi po kita kilala. Ganun po. Parang ang nangyari sa akin, may kapatid po na local officer na nabanggit yung pangalan mo. So parang napapansin ko yun, mga pagkakatipon nata. Medyo lagi may kaaway si DSR. So parang sa akin, syempre, pinaniniwalaan natin siya noon. Parang wala lang, passing lang kung sino yung pinapalinggan niya. Until such time, may kapatid na nagsabi, si Badong daw, nag-exit. Kung sino si Badong? Sino si Badong? Ganun. Until such time yun, na-research ko sa YouTube. Ay, sabi, wag daw makinig sa'yo, ganyan. May free will naman tayo, mga kapatid. Nagkalayaan tayo kung sino dapat natin pakinggan. Meron naman tayong common sense tsaka critical thinking kung dapat ba natin pakinggan. Marunong naman siguro tayo mag-balance kung totoo ba sino ito sabihin na totoo. Tsaka simple lang, Badong eh. Simple lang, bro. Kasi dati tayong tumatayo, naninindigan, may bayag sa pananampalataya. Lumalaban, sumasagot, nakikipag-rebat sa lahat ng allegation. Bakit ngayon? Wala't ganun. Bakit ganun? Yeah. Dahil ba natatakot kay Badong? Pag natatakot kay Badong, ang tawag doon, bading eh. sabi niya. Bading na, bombing ka. Ano ba yun? Yun lang naman. Saka mga kapatid, huwag kayo makikinig kay Badong. Huwag kayo makikinig. Opo, makinig po kayo sa sinasabi ni Kuya. Correct. Kasi pag nakinig kayo kay Badong, dapat handa kayong magpadaos-dos sa matalim na kutsilyo na may sili. Ayan. Pag-dentista ng ano? Tsaka handa kayo magpaburot ng ngipin. Dentista. Hindi sa dentista. Saka Kaliwa kanan.
Yung mga ganun pasaring, parang, ha? Ba't may ganun? Di ba, ba't may ganun, mga kapatid? Di Kayo ba, po. group servant ka, brother, Bridget? Opo, group servant po ako ng isa sa mga So, zone sa Singapore. Laging top. Pwede mo bang ikwento kung paano ka ano ba? Katindi ang tulungan diyan. Pagka group servant ka, ano ba Matik, ito pag dapat yan. group servant ka? Mga kapatid, pag group servant, tantamount yun, dapat pangungunahan ng mga opisyalis ang tulungan. Ayan. Laging naituturo sa amin na tuhod at saig lang, mga kapatid, ganyan. Kulang ba kayo sa pananampalataya? Laging ganun yung emphasis nila eh. So, Kurot lang ang ambag natin. kurot lang yung bag natin, tapos Kuya lahat maririnig natin na di man lang nakapagpatayo ng poste. Okay lang yun, sabihin niya, gusto niya sabihin. Ano naman niya yun eh, karapatan naman po niya yun eh. Ang sa atin na mga kapatid, hindi tayo naninira. Hindi tayo naniniwala sa paninira. Nasa discretion niyo po yung mga kapatid kung totoo ba sinasabi ni Badong o totoo ba sinasabi ni Bading. Kayo po mag-isip, mga kapatid. Hindi magkaibang tao ba yung si Badong at saka si Bading? Hindi ko alam! Hindi, mga kapatid, ano lang, ang lagi ko sinasabi sa mga kapatid na mga kaibigan ko pa nasa loob, pakatibay kayo sa aral. Yung aral naman, sapat naman yan eh. Si Kristo, mananangin lang. Maliliwanagan din kayo. Dati rin naman kaming nandyan, dati rin naman kaming dilulu. Ay, nakakalungkot lang. Maraming mga kaibigan na na nasira. Ganun. Pero salamat sa Diyos kasi yung buong pamilya ko naman nag-exit. Anim kami nag-exit. Ang nakakagulat lang, yung asawa ko kasi, doctorate na siya sa doktrina. Pag sinabing doctorate na siya, more than 10 times na siya nagpa-doktrina. Hindi siya naging kaanib. Ganon, mahirap po mga kapatid. Mahirap tumapaanib yung kapatid, yung asawa ko rin may bahay. Pero yung pala may mga alam pala siya eh, which is talagang tayo dati bilang active member nun, sinasabi natin, wag mong paniwalaan niya, paninira lang yan, ganyan. Kesyo yung may issue kay Brad Eri, noon pa, alam naman natin yan, yung mga magazine na yan. Alam natin yun. Hindi tayo naniniwala doon. Pero, kasi nga, syempre, naniniwala tayo kay Brad Eri at kay Kuya. Pero ngayon, mga kapatid, lawakan nyo lang pangunawa nyo. Minsan, hamunin, ano ba? Tanungin nyo si Kuya kung magpapatanong. Sabik na sabik nga kami man, babalik kami kung magpapatanong kay Kuya. Ayun, di ba naririnig kung napapanood nyo, nasusubaybayan yung mga video ko, sinasabi ko, pinopost ko, ako mismo kukumbinsihin ko ang mga kapatid na nagsipag. Balik po tayo mga kapatid. Oh, di ba? Totoo yun. Sabi nga ni Brad Romel Yap Malapira, naabutan niyo po ba yan sa Singapore, si Brad Romel Yap? Hindi po. Doon pa sa anong lokal ba yung sa yung Imperial River Valley. River Valley daw. Sa River Valley Road. Yung likod noon yung temple ng Hindu. Sabi nga ni Brad Romel Yap Malapira, kaya nga ako naanib dito dati akong INC. Kasi nga hindi umaharap sa debate yung pinuno namin. Bakit ito? Hindi nga debate. Magtatanong ka lang naman, hindi ka pwedeng magtanong, ititiwalag ka. Diba? Kasi ang nakasulat naman sa Biblia, magsipagtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa mga bagay ng kautusan. Utos po yung magtanong. Even the Lord Jesus Christ, during the time na nagkatawang tao siya, natatanong siya ng mga alagad. Even the Jews and the Pharisees, natatanong siya. Sabi nga ni Nicodemo, paano ba pwede bang maipanganak na muli ang tao? Paano siya ipapanganak na muli? Babalik siya sa sinapupunan ng kanyang ina? Bakit itong nagpapakilalang sugo ng Diyos hindi matanong? Kayo po bang tatlo, Brad Gerald, Brad Dicoy, Brad Jet,
puro kayo GS ng Singapore? May mga katungkulan po. Meron pa akong kasama na sa labas lang eh. Medyo nahihiya lang din magpakita. Nahihiya lang. Yes, si Brad Chris. Yan. Brad, Si Brad Chris. Brad Chris Christian. IT, mga IT. Mga IT bobo. Sabi ni DS, mga IT bobo. Shout out kay DS. sabi ni ano yon ni sinong DS? Panda. Rodel, Blanco. Ni Brad Rodel Blasa. Brad mo ba yun? Ay, Gra- Brad Grabe, respeto pa rin. grabe ka Bakit naman. natin yung respeto? Grabe ka naman, Rodel Blasa. O tingnan mo, kung gaano ka-respectful ang mga kapatid na sinasabi bobo. Biruin mo, sabi ni Brad Gerald, Brad mo ba yun? Ba't mo pa tinatawag na Brad? Bigyan natin ng... Hindi mga kapatid, ganun lang yun eh. Ayaw naman natin silang patulan in a sense na, sige, kami na bobo. Eh di magtrabaho ka sa Singapore kung credible ka magtrabaho. Correct. Kung hindi scrutinize ng government ng Singapore kung pwede kang bigyan ng pass. Kung kami bobo. Hindi kung kami bobo, ikaw na matalino. Balik natin ang argument nila. Ano bang trabaho mo, Rodel Blasa? Grabe ka naman makabobo. Itong mga kapatid na pinakinabangan nyo ng matagal na panahon, inuhututan nyo ng matagal na panahon, Nag-aabono. nag-aabono. Ngayon, nag-aabono ng mga ano nyo, ng mga biyahe ninyo. Kayo bang bumibili ng ticket ninyo? Rodel Blasa? Kayo ba? Engineer na bro, IT din. Tapos sabihan ninyong bobo yung mga IT na nagsipag-exit? Grabe naman kayo. Mga kapatid, hello, ang daming exiter dyan sa Singapore. Hindi ko lang sila pwede kagaya ni Maha Salvador, kagaya ni... Marami po mga kapatid, maraming closet. Oo. Totoo lang. Marami nagre-reach out sa amin kaso ayaw namin silang kausapin kasi ayaw namin silang ma-impluwensyahan. Gusto namin na sila sa sarili nila, ma-discover nila at malaman nila na mapagtanto nila bakit sila kailangan mag-exit. Actually, brother, nakausap, di ba? Nakausap na lang kita nung umiiyak ka, nag-video call tayo. Sabi ko nga kanina, hindi naman kita kilala, Brad Bato. Pero tingnan niyo po mga kapatid, di po ba sinasabi ni Daniel Rason, aba, kung pinakikinggan ka, abay, mas pakikinggan naman ako. Itsura mo! sabi ni DSR, itsura mo! Oo. Yun. Emphasis pa yun. Alam kong mga nagsasabi lang ng tsura mo, mga bakla. Tsura mo. Wala po tayong sinasabi. Badong, wala po tayong sinasabing ganun, ha? Malinaw po, baka mapamalian po tayo, wala pong ganun. Oo. Ano naman to, recorded naman to, at pwede naman natin pag nagdemanda si Daniel Rason. Ayan, eto po yung totoong Bakit di ka niya may demanda? Dapat i-demanda ka na niya. Okay, kasi ikaw number one eh. Number one na hindi mabanggit. Ba't di ka mapangalangan? gusto ko nga Dali na sa Senado yan. Sa Senado. Dali Oh, na sa Senado. Nandiyan si Elmo. Sabi niya, iyak yata sa, sa GMA at saka sa... Ay, pasensya na, Badong, ha? Pasensya na, Brad Badong, sa mga kapatid na nakikinig sa'yo, sa mga followers mo. Ano po ba? Wag po kayo makikinig kay Badong. Wag po. Promise, mga kapatid. Ganun lang po, mga kapatid. Stay where you are. Kung gusto nyo po makinig kay DSR, kung gusto nyo po mag-stay dyan, may free will po kayo, mga kapatid. Huwag niyo iwan ng common sense sa ibabaw ng rep. Ayun ang maganda doon. Basta lagi nyo lang dadali ng common sense. Basta kung kayo makikinig kay Badong, dali nyo lang common sense. Okay na po tayo doon, mga kapatid. Tingnan mo. Daniel Rason, ha, kung gaano ka-respectful itong mga kapatid na exiter. Sila mismo, sinasabi nila, huwag kayong makikinig kay Badong. Dalin nyo lang ang common sense mo. Pagka dinala mo ang common sense mo, hindi po pwedeng hindi ka mag-e-exit din dyan . Paano hindi ka mag-e-exit? Sabi nga ni Cristo kay Pedro, Pedro, isauli mo ang tabak sa kanyang kalalagyan, sapagkat ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Sinabi ng Panginoong Kristo, Pedro, tama ang ginawa mo. Sige, tagpasin mo pa yung kabilang tenga. Tagpasin mo pa yung ulo.
Pero ikaw, Daniel Rason, you are insinuating the congregation na magalit. You are instilling sa puso ng mga kapatid yung hatred. Kaya tignan mo, biro mo sabi ni Bradjet kanina, nasira yung relationship na nabuo namin sa mga kapatid na kaibigan namin sa lokal. Nakakalungkot lang mga kapatid, pero marami pa kaming dapat ikwento sa inyo. Siguro, Sa common sense lang. siguro hindi naman to yung huli, no, mga kapatid. Magkwento ka ng ibuhos mo na. Mahaba pa mga kapatid, baka marami silang susunugin na uniform. Naka full charge yung batter ko. Go ahead. Make my